Magandang araw pong muli sa inyong lahat at tayo'y dadakong muli sa konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Atin pong talakayin sa sandaling ito yung pinamagatang Jesus deserves the honor. Jesus deserves the honor. Meron pong dalawang magandang pangyayari sa New Testament. Unang-una yung nasa Matthew chapter 26, verse 6 up to 10. Kasi makikita nyo doon sa Matthew 26, 6 to 10, kung papaanong yung isang babae ay nagbuhos po ng alabastro ng inguwento sa Panginoon. At yun ay parang isang ointment na napakabango at napakamamahalin. At doon sa istorya, mga minamahal, makikita nyo, nagalit yung mga alagad. Parang tinuring nila na iyon ay pag-aaksaya raw. At buti pa raw ibinenta at itulong doon sa mga bata o sa mga mas nangangailangan. Sinaway sila ng Panginoon kasi sa Panginoon, para sa Kanya, walang pag-aaksaya sa ginawa mo sa Panginoong Hesus. Actually, pag binasa nyo ngayon, makikita nyo na iyon daw ay ginawa ng babae bilang paghahanda sa kanyang paglilibing. At aalalahanin yung ginawa ng babae na yun. And then doon sa John chapter 12, verse 3 to 7, makikita nyo rin doon kung paanong si Maria ay ikinuskus yung kanyang buhok sa paa ng Panginoong Hesus. Can you imagine ipangkuskus yung buhok ni Maria sa paa ng Panginoong Hesus? So doon ko po hinango yung pamagat na Jesus deserves the honor. Siguro nasa puso ng mga gumawa na yun sa Panginoong Hesus na pagdating sa Panginoong Hesus kaya kong ibigay ang lahat. Kahit sarili ko pang buhok, kahit mamahaling pabango, pagdating sa Panginoon, hindi ako magdadalawang isip na ibigay o ipagamit. Ngayon, paano natin maitatrato ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas? Paano natin maipapakita sa Kanya yung ating honor? Ano po? Magbibigay ako ng 3 puntos, mabilis lang. Unang-una, ito ang una, number 1. Honor Jesus from your heart. Ang talagang makakakita niya ng Panginoon mula sa kaibuturan ng ating puso. Hindi natin pwedeng dayain yan. Maloloko natin ang ibang tao, pero ang Panginoon alam na alam niya mula sa ating puso kung ino-honor natin siya. Okay? So, honor Jesus from your heart. Pangalawa, honor Jesus in your home. Ano yung makikita sa ating tahanan? Siya ba ang pundasyon ng tahanan? Dapat kung ino-honor natin ang Panginoon sa ating mga tahanan, dapat walang alak dyan. Dapat walang sigarilyo dyan. Dapat walang nagmumura dyan. Dapat yung tahanan natin makikita may mga verse. Dapat yung tahanan natin maririnig ang mga awit na mga praise and worship. So honor Jesus from your heart. Honor Jesus in your home. Dapat makikita, dyan sa tahanan mismo magmumula kung ikaw ay makadiyos o hindi. At pangatlo, honor Jesus when the opportunity is at hand. Pag may mga dumarating na mga pribilehiyo sa iyo, opportunity, o anumang tagumpay, kilalanin mo ang Panginoon sa trabaho, sa school, sa business, sa government, sa mga kaibigan mo, barkada mo, kapitbahay mo. Honor Jesus when the opportunity is at hand. 3 letter H po yan. So ito po yung magsisilbing paalaala sa lahat ng mananampalataya. Nakikita ba ang Panginoon sa atin? Ino-honor ba natin siya sa ating salita, sa ating gawa, mula sa ating puso? Ino-honor ba natin ang Panginoon sa araw-araw nating buhay? Saan man tayo makarating, hindi natin siya ikahihiya? Proud ba kayo na kayo'y anak ng Diyos, na ang Panginoong Hesus nakatahan sa inyo? Jesus deserves the honor. Gawin po natin yan. Ipagmalaki natin. Huwag natin ikahiya. Huwag tayo matakot. Maging proud ang Panginoon sa atin kung papaanong tayo'y proud na naging mananampalataya may tagapagligtas. Jesus deserves the honor. So muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.